If we enjoy the process, we will stick to it and it becomes sustainable. Kaya po kami, gusto namin, gumasta din naman tayo. Pero, gumasta tayo ng tama. Hello mga ka-RFF! Ito na naman po si Rex Mendoza ng Ramper Financials. Kamusta po kayo? I hope you're all healthy and doing well with loved ones and family. First of all, let me thank all of you for supporting our channel, liking our videos, and subscribing. Sana naman po yung mga hindi pa nagsusubscribe, sana naman po mag-subscribe na kayo. So, swertihin daw po ng 10 taon ang magsusubscribe dahil sa video ito. At yun naman pong mga magla-like, 5 taong swerte ang mapupunta sa kanila. Well, wala pong halong biro. We really want to thank all of you for being with us in this journey. This video is going to be very different. Siguro po nagulat kayo sa title, kakaiba ang video ito. Dahil dati po, di ba, lagi nating tinuturo, savings and investments. Parang, di ba, parang nakakagulat. This is all about spending money. It's how to spend money wisely. Ang tema po ng video, paanong gumasta para maging mas masaya. May premise po tayo dyan. Dalawa ang ating premise dyan. Number 1, marami na po tayong video on financial literacy, savings, and investments. At marami na po kaming kasama dyan. Marami din naman pong mga nag-a-advocacy nitong ating personal finance. Ang turo kadalasan, savings and investments. So, gusto naman namin ngayon, medyo ipihit ng konti. Paano naman yung paggasta? Meron ba talagang tamang paggasta? Ayan, para lalo tayong maging masaya. Second, ito po napaka-importanteng premise namin. At lagi po, maririnig nyo na, with the way I've been talking in many other videos. We have to enjoy the process. Mahirap din naman po ng tipid tayo ng tipid, ginigipit natin ang ating mga sarili. Pag hindi po tayo enjoy, ano nangyayari? Hindi natin itutuloy yan. It will not be sustainable. Ang lagi ko pong analogy dito, yung mga gusto dyang magpapayat, yung mga gustong maging healthy, di ba? Pag ang tingin po natin sa pagkain, sa ating pagpili ng tamang food intake at pag-exercise ay sakripisyo, may problema po tayo. Hindi po magiging sustainable. Ang mga tao pong nagtatagumpay, really healthy people who work on their physique, who work on their health, will look at food intake and exercise as something enjoyable. Yung adjustment po nila, ini-enjoy nila. Tingnan nyo na lang, yung mga kaibigan natin na enjoy mag-workout, mag-exercise, pumunta sa gym. Sila po yung talagang magaganda ang katawan dahil enjoy na sila. In fact, pag nami-miss nila ang kanilang mga workout, parang may kulang sa araw nila. Pero, doon naman po sa ating mga ibang kaibigan na nag-jejeta, na nagpipilit mag-exercise ng mabilisan, ano nangyayari? It is a sacrifice, and because it's a sacrifice, they reward themselves after. And how do we reward ourselves when we do that? Di syempre, kakain tayo, syempre magpapahinga tayo, ano mangyayari? Tataba tayo uli. So, ganun din po ang concept sa financial planning at sa personal finance. If we enjoy the process, we will stick to it and it becomes sustainable. Kaya po kami, gusto namin, gumasta din naman tayo. Pero, gumasta tayo ng tama. And, when it comes to really talking about spending, syempre po, huwag naman natin gipitin ang ating sarili sa essentials. Ang talaga pong pinagpo-focus natin dito sa spending will be our luxuries. Yung pong tinatawag na luho natin ng konti. Because why do we do what we do? We want to be happy. We want to be happier in our lives. We want to have fulfilled lives. Mahirap naman po pag masyado nating ginigipit ang ating sarili. So, we will have to spend on a bit of luxury. We like that at Ramper Financials. We really promote that because when you achieve things, when you fulfill your dreams, not just your long-term goals,
but your short-term and intermediate goals, guess what happens? You enjoy this. And when you enjoy this, you continuously do it. So, punta na po tayo dun sa aming mga pointers on how to spend money better. Dun sa ating advice at ating mga payo para naman gumasta at lalong sumaya. Ayan po. So, number 1, spend on experiences and not too much on possessions. Ayan. Gastusan daw natin, eksperyensya. Huwag masyado ang mga bagay. You know, when we get ourselves into articles, items, stuff, you know, alam nyo daw, fleeting daw ang kasiyahan dyan. Once we own them, we're happy. Pero after a while, nagfe-fade yung happiness na yon. At ito daw ang pinaka-problema sa mga possessions. Okay? Ang problema, we see them deteriorate over time. Di ba, happy-happy tayo pag nakabili tayo ng bagong damit, nakabili tayo ng bagong sapatos. Pero makikita natin, nag-fade yung happiness na yon. Isipin nyo na lang, meron pang downside yon. Nagasgasan, naapakan, naputikan. Hindi ba? So, dun daw, nagiging problema pa. Samantalang, pag ang ating pinaggastusan ay experience, dun daw, gumaganda lalo ang ating kalooban, nagiging masaya tayo. And instead of it deteriorating, guess what happens? You can immediately relieve the memory. Abay, alalahanin mo lang yung nangyari dun sa napakagandang bakasyon nyo with your family. Hindi ba? Balikan nyo yung mga litrato. Abay, tapos na ang gastos, tapos na ang eksperyensya, pero ang memories nandyan pa din. You cherish them. You can easily come back to them and multiply the happiness once more. Ay, di ba ang ganda? Pero, pag gumagasta tayo sa mga bagay, syempre, hindi lang nagde-deteriorate yung thrill, yung excitement, abe, nada-damage pa yan nung ating konting sama ng loob pag medyo may nangyayari. Isipin nyo na lang, bumili kayo ng kotse. Ha? Natatandaan nyo ba yung unang gasgas or unang bangga sa kotseng yon? O hindi pa nga gasgas eh. Isipin nyo, may kumalampag lang, di ba? Rinig na rinig nyo eh. At parang iba ang pakiramdam dahil yung bago, hindi na bago. Okay? Kaya naman po, dun lang sa mga bibili din naman tayo ng stuff at gagawa din tayo ng mga koleksyon. Ang advice na namin, kung hindi natin mapipigilan yan, put yourself in a situation where you can collect stuff, articles, and goods that appreciate in value. O di ba? Sinabi ko nga po sa inyo, yung hobbies natin, you know, somehow, watches, nag-appreciate po in value. And obviously, art. Ayan po, kaya pinakikita ko ng konti, no, na nakakagasta tayo sa mga bagay na ganyan, pero tumataas naman ang value. So, again, possessions, secondary over experiences. But if we cannot avoid buying all of these possessions, let us look and refine how we get to purchase them to maximize our enjoyment. Number 2 tip, pay and spend so that you don't have to do things you don't like doing. Ayan, bumayad daw tayo para hindi natin kailangan gawin ang ayaw nating gawin. Itong buong advice na ito is focused on 2 words. Buy time. Buy time. Abe, napakaikli po ng buhay. Pero ang dami nating ginagawang ayaw nating gawin. Now, if we want to spend on certain things, spend on buying that time. Di ba? Ang mga bagay po na ayaw nating gawin, bumayad tayo ng ibang tao. Sasabihin ng iba, abe, sayang naman Rex kung magagawa ko. Teka lang, yung oras, hindi mo na maibabalik. Yung pera, maibabalik mo pa yan. Kikitain mo pa yan. So yung oras, importante, kaya yun ang kailangan gamitin din natin ng tama. Isa pong napakagandang example, hindi ba? Siyempre, alam ko naman, marunong tayong magluto, maglaba, at mamlansya. Pero, yan ba gusto nyo talagang gawin? Kung makakabayad tayo ng isang taong mas magaling magluto, mas magaling maglaba, at mas magaling mamlansya, may oras tayo para gawin ang gusto nating gawin. Now, I'm saying, you do certain special things for your family once in a while, di ba? Si Mrs. Chef, magbe-bake, okay lang yan.
Pero pag gagawin mo yan araw-araw at hindi mo naman talaga gusto, may problema tayo. So dapat bumayad na lang tayo ng iba. Sayang ba ang pera? Hindi. Kasi nagkakaroon ka ngayon ng oras para mag-concentrate sa gusto mong gawin. Malay mo, pagkitaan mo pa yung oras na yan. At yung kikitain mo sa oras na yan, may pambabayad mo dun sa taong inatasan mo to do the things that you don't like doing. On top of it, hindi po sayang ang perang yan. Nakatulong ka sa iba, nakapagbigay ka ng trabaho, nagkaroon ng panggasta ang kanyang pamilya. Di ba? Isa na lang po na medyo example din dito, kotse. Di ba? Minsan, bumibili tayo ng pagkaganda-gandang mga kotse. Pero, in a way, driving is a hassle with all the traffic that we have. Just parking is great trouble. Ano kaya po, scale down natin yung kotse. Tapos yung extra money, kumuha tayo ng driver. Oh, pag may driver ka, hindi ikaw yung naiimber na dahil traffic. Hindi ikaw yung nakikipag-gitgitan. At pag may appointment ka, hindi ikaw yung haras maghanap ng parking space. May driver ka, ibababa ka lang, pick up, 'di ba? Drop off ka lang. O, wala kang hassle. Maganda ang iyong disposition para sa trabaho mo. At pag traffic, nakakapagtrabaho ka pa sa likod. So, minsan, isipin natin, yung kinikita natin sa mga bagay na ganyan, abay, minsan lampas pa doon sa sweldo ng driver. So, pag-isipan po natin ito, very important itong number 2 advice na ito. Buy time. Number 3 advice. Number 3, and again, also important. Spend little, but do it more often. Alam nyo po, sa amin, sa Ramper Financials, dalawang pinanggagalingan yan, di ba? Sinabi natin nung una, number 1, pagdating sa luho, dapat kurot, wag dakot. Hindi lang daw po yun para sa financial side, para din yun sa enjoyment side. Kasi pag kumukurot-kurot ka lang, abay mas madalas mong magagawa. At pag madalas mong gagawin, mas maganda ang iyong kasiyahan at disposisyon. Kasi mas madalas nangyayari. Alam nyo, pag bumili daw tayo ng malaking bagay lagi, ito nangyayari. Meron daw tinatawag na psychological post-purchase dissatisfaction. Okay, palalalimin ko pa ho yan. Hedonic adaptation. Anong sabi ng mga psychologist? Yun daw pong malalaking bagay pag ating binibili or ating na-experience, big trip, major trip, mas mabilis daw po ang drop ng happiness. Just coming up with such a bad example but a relevant one, para pong drug addiction. Eh di ba ang drug addiction, pag paunti-unti, regular, naa-addict ka. Pero, pag biglaan, baka ikamatay mo. It's such a bad example, but it's true. Isipin niyo po ito ha. We want to put this down on the table very squarely. May 100,000 tayo. Again ha, I'd really want to talk to our female friends. 100,000? Bibili ba tayo ng magandang bag for 100,000? Okay, that's an option. Option number 2. Aba, imbes na 100,000 na bag, 50 bagay or eksperyensya na tigda 2,000 lang. Ayan, ha? Kain sa labas, dinner, damit, sapatos, 50 times, pero tigda 2,000 lang. O, di ba? 100,000 pa din, pero anong kasiyahan nito compared dun sa iisang bag na 100,000? Ayan. So siguro napapaisip po tayo, hindi ba? Logical talaga ito. And I will tell you, it is a real concept. So, doon naman po sa talagang medyo nangangating gustong bumili ng malaking bagay, okay. Sige, di gawin natin may option 3 pala. 50,000 na lang na bag at 25 items or experiences na tigda 2,000 lang. O, di ba? So, pwede rin pong makombine eh. But, I guess, the concept is this, that we can prolong happiness and create a bigger impact on the way we live fulfilled lives by the choices we make. Ayan. So, very important, ha? Spend little, but often. Number 4 advice po natin, blend the old with the new. Ha? Paghaluin daw dapat natin ang bago at ang ating lumang nakasanayan that actually gives us
happiness. Siyempre po, ang sinasabi natin, anything that pleases you fades over time. You know why? Kasi nagiging routinary po sila. So, dati, yung mga iba dyan, gusto natin ng coffee sa umaga, Starbucks. So, naging habit po yun. Araw-araw na kayo nag-i-Starbucks. The power to please actually fades a little bit. Kung gusto nyo daw magkaroon ng sudden impact and change, paminsan-minsan sa ibang coffee shop kayo pumunta, ibang coffee naman ang tikman nyo. So, nagkakaroon ng bagong eksperyensya. Okay? So, ganun din po. Very important na nakikita natin, these new experiences spices up the excitement and the thrill. Ayan! When you blend the new things, nagkakaroon ng tinatawag na breakdown of certain patterns. And when patterns now are broken down, it creates more thrill, it creates more excitement, and it creates a higher degree of happiness. So, pati po dun sa atin, syempre, meron tayong tinatawag na mga go-to restaurant. Paminsan-minsan, palit daw tayo. Let us try something new. And when we try something new, we elevate the level of happiness another notch. Number 5, and quite a unique advice, it's called reserve now. Reserve now. Ang katapat po nito, ibig sabihin, namnamin ang pananapik. Ha? Kung may bibilin daw tayo, kung may biyahe daw tayo, maganda daw mag-reserve tayo ng maaga. Kasi po, di ba? Dalawang nagiging advantage yan. Pag pina-reserve mo ng maaga, nakakatipid ka. Mas mura dahil kinuha mo in advance, whether it's a trip and it's a purchase. Pero ang hindi alam ng marami, yung pagre-reserve at pagda-down payment ng maaga, meron pong ibang benefit yan. What do? You expand the anticipation. Ayan! Pag meron daw kayong pinaplano ng maaga, nag-down payment kayo or nag-reserve kayo ng maaga, yung anticipation brings forth the happiness. Hindi niyo ba napansin? Minsan, yung anticipation makes you even happier than the experience itself. May mga pagkakataon pong ganon, di ba? So, habang maaga mong ni-reserve, habang maaga mo siyang naplano, that level of anticipation creates, the juices and the happiness chemicals in your entire system. So, pag ni-reserve daw po natin ng maaga, na i-extend natin yung pananabik na yan, na multiply natin ang ating happiness. And speaking of happiness, wala pong tatalo dito sa huli. At ito is something that we've always advised at Rampver for the longest time. And it's to give. Pag generous daw tayo at tayo'y nagbibigay sa iba, the elements of happiness, all the happiness chemicals, get ourselves another level. Because I think all through time we have discovered this. Happiness from giving is actually greater than the happiness of receiving. Totoo po yan. A lot of people don't actually realize that because when you give, ano po ang nangyayari? You get that feeling of abundance. Kasi ikaw ang nagbibigay eh. Pag ikaw ang nagbibigay at ikaw ang tumutulong sa iba, namumultiply yung feelings mo of abundance. Kasi po, mas mahirap pag tayong tinutulungan. Pag tayong tinutulungan, tayong tumatanggap, parang tayo yung nangangailangan. So it's very important for us to be grateful. And when we're grateful, we become happier. At ang totoo po nun, meron naman yung tinatawag na sukle. When you give and help, the money will flow. The blessings will flow. Alam niyo po, ang blessings ng buhay is a continuous flow. Pag ginigipit natin yung flow na yan, magiging maganit ang pasok ng biyaya. So if we help others, we continuously develop the flow. I don't care where it comes from. I'm not gonna tell you how, but I'll tell you, your blessings will multiply. So, these are 6 basic concepts and principles of spending money wisely. Sana naman po, may na-pick up kayo sa mga to at lalong-lalo na
we're getting into the holiday season. We're getting into Christmas. Abe, marami po sa anim na yan ang magagawa natin at mai-execute natin. Specifically, when we're giving gifts, let's give out thoughtful gifts because thoughtful gifts have greater impact than expensive gifts. Tandaan po natin yan. Minsan, we give excuses for gifts. Hindi po totoong regalo, excuses for gifts. Paano ko po nasabi yan? Aba, yung iba kasi para mas madali, o-order ng ilang cake. At yung mga cake na yan, ibibigay niya sa lahat ng mga kaibigan niya. Siyempre, maganda yun. Hindi na natin iniisip, hindi ba? Pero, tandaan po natin at evaluate natin. Ilan sa kaibigan mo ang diabetic at makakatanggap ng cake? Diba? So, kailangan po isipin natin yan. Yung iba naman, abay, wine. Bibili ng ilang wine. At lahat ng mga kaibigan, bibigyan ng wine. Lahat ba ng kaibigan mo umiinom ng wine? Alam nyo kung kilala natin ang ating mga kaibigan at mabibigyan natin sila ng gusto nila, let me tell you, it might even be cheaper. But your impact is greater. Again, it is not the expense, it is the impact. So I hope this video has taught you something. I hope this video will make a difference in your lives. And yes, we just want to remind you that at Ramper Financials, we just want to be part of your journey. Whether it's a life journey or a financial journey, we want to be able to be a part of it, to handhold you, and be a creative, reliable partner that will be with you all throughout the way. Again, this is Rex Mendoza. Maraming salamat po. Blessings always.